Joe, ngayon ay ang Mayo 1, Mayo diba? 1, oo. So, syempre Labor Day. talagang mahalaga lamang na pag-usapan natin yung mga issue ng mga uring manggagawa. Kaya ngayong umaga, makakasama natin ang spokesman ng Trade Union Congress of the Philippines. Walang iba kundi si Mr. Alan Tanhusay. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning. Welcome to Good Morning, Boss. Alright, sir. So first up, nabalitaan po namin, sir, na nagkaroon po ng dialogue ang mga labor leaders together with President Noynoy Aquino. Ito, Martes po lamang. At ang ilan lamang po sa mga pinag-usapan po ay sinasabi yung tax breaks, job orders, security of tenure. Pwede niyo po bang palawigin ba po kung ano po yung naging daloy ng pag-uusap? Yeah. 2 taon naming kausap. Nagsimula kami sa level ng mga division heads, ng mga undersecretaries, hanggang sa pumunta sa level ng cabinet, at hanggang sa pumunta doon sa last week, sa level ng ating Pangulo. Doon ay pinag-usapan namin yung 8 issues. Contractualization, yung issue on electricity, extrajudicial killing ng mga union organizers at saka mga journalists. Pinag-usapan din namin yung karapatan ng mga manggagawa sa public sector na mag-organize. Pinag-usapan din namin ang tax exemptions. So yun, nag-culminate yun last week, no? A few days ago, doon sa Malacanang, at kung saan ay in-entertain at hinarap kami ng Pangulo. Ang akala nga namin ay magkakaroon ng parang masyadong formal na dialogo, no? Mayroong structure. Pero pagpasok niya doon sa dialogue namin, inalis niya yung hindi niya sinunod yung calls, tinanggal niya yung teleprompter, hindi niya ginamit yung prepared speech para sa kanya, at talagang nakipag-usap, no? Hinarap niya yung mga labor leaders, yung mga labor groups, at in-entertain at sinagot yung mga tanong namin. Well, that's nice to hear. Siyempre, at least alam natin na nandyan talaga yung sincerity na gusto talagang tulungan ng ating Pangulo yung mga labor groups. So, sir, ngayon na nagkaroon na ng meeting with the President. So, sir, sa tingin niyo, ano po ba yung mga dapat i-prioritize ng pamahalaan para matulungan ng mga labor groups? Meron kaming 3 issue na hinayaan kay Pangulong Aquino na sa tingin namin ay dapat isa prioridad niya, no? Unang-una dito yung contractualization. Dahil gusto namin na lahat ng mga manggagawa, kung maaari lamang, ay maging regular. Dahil kung contractual ka, hindi sigurado ang trabaho mo, no? After 5 months, matatanggal ka na at walang kasiguruhan na makukuha mo yung tamang benepisyo at sahod. Kasi kung contractual ka o regular ka, halimbawa, pwede mong hingiin sa iyong employer na makibahagi ka doon sa kinita ng kumpanya. So, isa yun sa mga pangunahing mga issues na hinihilingan sa ating Pangulo. Ikalawa rito yung tax exemption. Hinihiling natin sa BIR na magbigay ng mga tax breaks sa ating mga manggagawa. Kasi sa taas ng mga bilihin ngayon, ang dami ng mga manggagawa natin na hindi na kayang makakuha ng tamang pagkain, no? Tamang nutrisyon dahil mababa ang kanilang purchasing power. Alright, sir. Sabi rin daw po na inaasahan ng mga labor groups na magkaroon daw po ng regular na konsultasyon kasama siyempre yung Pangulo at yung iba't iba pang mga otoridad. Gaano po ba kahalaga yung proseso ng konsultasyon at yung regular na schedule po mismo nito? Para sa amin, napakalaga nito dahil mayroong openness ang ating Pangulo na harapin yung mga issues na galing mismo sa baba, no? Galing sa baba, inihain sa kanya at open naman siyang pag-usapan ito. Kaya napaka-importante ito sa mga. Kaya dito mo makikita yung kahalagahan ng isang trade union o ng mga labor groups kung saan nire-reflect nila yung mga sentimiento doon sa baba, doon sa yung mga kalagayan ng ating mga mamamayan at inihain sa ating mga government officials. And anyway, sir, going back do sa proposals niyo, isa sa mga gusto ninyong i-propose nga is yung regularization ng mga employees. Sir, alam naman natin na maraming mga companies, hindi ko na i-mention yung pangalan na talagang marami silang employees na hindi regular. And pino-point out daw ng private sector na kung lahat daw ito irregular,
masyado daw mabigat sa employer. So sir, anong tingin niyo dito? Sa tingin namin hindi totoo yan. Kasi unang-una, ang assumption namin ay lumalago ang ekonomiya, kumikita yung mga kumpanya. So, ang hinihingi ng mga labor groups at mga trade unions, ibahagi yung kita, yung ibahagi yung isang aspeto ng kanilang kinita Surplus. doon sa kanilang manggagawa. So, the way is you have to have a collective bargaining agreement. Hindi mo ito makukuha, hindi ka makakakuha ng kita ng kumpanya kung ikaw ay contractual. Pero kung ikaw ay may union, makukuha mo ito dahil you will negotiate with the employer because you will say, kumita naman po tayo, so kailangan namin ng ganitong halaga, ito dapat ang makukuha namin. Alright. So, Sir, kamusta po ba yung kalagayan o estado ng mga union sa iba't ibang mga employers, sa mga iba't ibang kumpanya? Siyempre, patuloy yung kanilang pakikibaka, no? Patuloy yung kanilang engagement. At sa tingin namin magandang aspeto ito dahil ang union ay constructive ang approach. May mga, bago kayo pumunta sa strike, may mga proseso dapat munang masunod. So, sa tingin namin, ang mga labor unions ngayon ay aktibo at ito ang isa sa pinakamainam na paraan upang maitaguyod yung karapatan ng mga manggagawa. Pero sir, syempre, sa pag-organize naman po ng mga grupo, syempre, yung initiative and yung efforts nanggagaling talaga dun sa mga organizers ng mga unions. Pero kamusta po yung cooperation ng mga employees mismo? Nako, ito nga yung challenge din sa amin, dahil marami sa mga employees ang medyo takot na magkaroon ng presensya ng union, yung kanilang kumpanya. Sa TUCP, hinihikayat namin yung mga employers na dapat i-encourage pa nila na magkaroon sila ng union para gumanda ang samahan at tumaas ang productivity ng kumpanya. No? So, ini-encourage namin na talagang ang mga employers ay i-allow yung mga magtayo ng mga union. Sir, to follow up on that, kasi although wala akong siguro ma-represent na proof, pero meron kasi mga lumalabas na balita na meron daw mga employers, lalo na yung mga malalaking corporations na ipinagbabawal ang union. At pagka nga daw sumali ka sa union, tatanggalin ka. So, sir, ano pong palagay niyo sa ganito? Laganap na practice ang ganyang klase, na maraming employers ang nananakot at talagang tinatanggal manggagawa na may gustong mag-organize ng union. No? Sa tingin namin ay hindi tama ito at dapat harapin ito ng gobyerno upang hindi na lumaganap. Right. Napatunayan ng kasaysayan na talagang kapangyarihan ng dialogo ay talagang mahalaga para syempre makamit yung iba't ibang mga layunin ng iba't ibang mga grupo. Yes. Pero sir, since nagkaroon na kayo ng initial na pag-uusap kasama si Pangulong Aquino at sa mga susunod pang mga dialogo, ano po yung mga inaasahan yung improvements based na rin po dun sa mga nilatag yung mga points, yung 8 points nga po? Well, nabanggit na naman natin ni Pangulong Aquino na sabi niya ay muling maghaharap ang Pangulo at yung mga labor groups sa May 28. No? So by that time, inaasahan namin na mayroon ng significant na mga progress yung mga points o mga issues na raised namin sa kanya. Unang-una na rito yung contractualization, yung nabanggit ko sa inyo, yung tax breaks para sa ating mga manggagawa at higit sa lahat yung issue ng kuryente. Kasi 11 to 15% ng sahod ng manggagawa ay napupunta lamang sa halaga ng kuryente. Dahil ang ngayon ay isa sa pinakamataas na halaga ng kuryente sa Asia, no? Kung kaya't walang pumapasok ng mga investments at walang trabaho. So, by the time inaasahan namin na ang Pangulo ay magkakaroon ng isang konkretong policy announcement by May 28. And sir, speaking of yun nga, yung mga proposals na inihahain natin sa ating Pangulo, we heard na nagkaroon or magkakaroon kayo ng isang tripartite na meeting with involved dito ang mga labor groups, ang government at ang mga employers. So, pwede ba ikwento sa amin? Ang tripartism ay
medyo matagal na rin itong practice dito. No? Ito ay pinangungunahan ng Department of Labor. Ito ay binubuo ng labor groups, at binubuo ng mga employers. Dito, umuupo kami sa isang mesa at pinag-uusapan namin yung mga issues na lumalabas doon sa mundo ng paggawa. So, maganda ang prosesong ito at sa tingin namin ay isang advantage ito para sa mga trade unions. Okay. Sir, on the basic rights of the employees, no? Sinabi na nung April daw po kayo ng pledge hinggil po sa paglalaban, of course, para sa kaligtasan at kalusugan sa trabaho. So, ano po yung kahalagahan nito, sir? Ang kahalagahan nito ay maisiguro natin na yung mga construction workers ay maprotektahan at hindi sila maaksidente at masiguro na yung mga safety measures ay gumagana, lalong-lalo na sa workplace. Alright. Bilang pahabol po, sir, no, napakarami mga manggagawa sa buong bansa. Nabanggit nyo nga po yung iba't ibang levels, yung mga construction workers or etc. Paano, sir, kung hindi naman sila ganun ka-aware dun sa mga rights nila? Paano po yung nagiging hakbang ng TUCP para syempre maging maalam sila hinggil sa mga karapatan nila? So, yan ang kahalagahan ng TUCP sa aspetong ito. Yan ang pinaka-function namin, no? Kaya kami may mga labor organizers, meron kaming community organizers, at doon ay nagsasagawa kami ng mga campaign sa mga community at lalong-lalo doon sa mga miyembro namin at pinapaalam namin sa kanila, in-educate namin sila, ino-orient namin sila kung ano yung mga dapat na karapatan at mga pribilehiyo na dapat nilang makuha. Okay, so sir, thank you for being here. Napapaano nitong ating usapan ngayong Labor Day. So, personally, marami akong natutunan. Again, thank you. Marami pa sana tayong pwedeng pag-usapan, kaya lang naubusan na tayo ng oras. So, baka meron na lang po tayong mensahe sa ating mga manonood, sa mga empleyado at sa mga employers na rin na nanonood sa kanilang mga tahanan. Inanayahan ko ating mga kababayan na sana ay dumalo sila at gunitain natin ang araw ng paggawa at i-appreciate natin ang kontribusyon ng ating mga gagawa na dito sa ating ekonomiya at dito sa ating bansa. Alright, sir. Maraming salamat po sa inyo. Siyempre, isa po kayo sa mga nangunguna para ipaglaban yung karapatan ng mga manggagawa pagpupugay po sa TUCP. Salamat. Muli mga boss, nakasama natin ang spokesman ng Trade Union Congress of the Philippines. Walang iba kundi si Mr. Alan Tanhusay.